Isang magandang umaga mga ka-agri. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-agri, ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi nga busy ako dun sa pagtatrabaho mga ka-agri. May pinapasukan kasi akong factory. Ngayon, ito mga ka-agri, yung nakadilaw na balanggot na yan, tumawag kasi na magpapa-install daw siya ng drip line kasi nakita niya yung drip tape natin mga ka-agri. Sa totoo lang, taga rito lang rin sa amin to, kaya tinagbigyan ko naman siya. Bali, nag-leave na lang ako. Tapos eto mga ka-agri, ipapakita ko sa inyo itong in-install namin na drip tape. Ayan o. Bali, kung mapapansin nyo, mayroong ganyan mga ka-agri. Inopen muna namin yan para hindi masyadong malakas yung pressure. Kasi aalis din ako. Nag-aapura kasi mga ka-agri para matesting na kaagad. Ayan o. Meron na kaming in-install dyan. Para nang sa ganun, matesting na kaagad yung in-install na niya yan. Mamaya sasabihin ko yung mga materyales dyan. Pero yun nga, matagal nga ako hindi nakapag-vlog mga ka-agri, kaya ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ayan, siya yan, yung nakadilaw na yan. Tuwan-tuwa siya mga ka-agri, satisfied siya sa ginawa nating proseso. Bali ganyan lang, ayan o. Naggawa muna tayo ng pasingawan dyan para na sa ganun hindi sumabog yung secondary main line natin. Kasi nga pagka hindi natin nilagyan ng ganyan, pag nag-testing tayo, pag yun lang naka-drip na yun, yung naka-asinta na yun, sasabog yan, bali sasabog yan. Kaya kailangan meron ganito. Yung mga nasira-sira na yan, ayusin na lang nila yan para lang matesting. Lakas ng pressure niya rito mga ka-agri, nakakatuwa pagka malakas yung tubig mo. Mamaya papakita natin yung water source niya doon sa lugar na yan, anong itsura. Ayan, ganyan. Ito yung install natin. Ayan. At okay naman mga ka-agri. Ayos naman, Kuya Mel. Ayos daw, ayos. Ayan, in-install natin. Tapos ito mga ka-agri yung ginawa natin. Ito, D3. Sa Shopee niya lang ito binili mga ka-agri, ng halagang 1.8 lang din. Tigisa pa nga tayo. Para makapala tigan ng patay isang. Ayan. Bakit ba? Hindi, yung pagdidikit na lang namin. Magpa-plastic na kayo ngayon? Mamaya. Maya. Ito nga lang ay. Ito, sasabihin natin yung materyales mga ka-agri. Ito yung D3. Kasi yung lakas ng tubo niya mga ka-agri, D3. Ayan. Kaya yung lakas ng pressure, pang D3 talaga. Kaya D3 din yung gagamitin yung ganito. Pagka yung pressure nyo D2 lang din, okay lang rin yun. Kung mas malaki doon, mas malaking mainline, okay lang din. Tingnan nyo mga ka-agri oh. Tapos ito yung connector niya, yung bypass connector, mayroon siyang switch. Lahat yan mga ka-agri may switch. Nilagyan natin ng switch yan. Para na sa ganun, yung kung saan lang yung gusto mong patubigan, yun lang yung matutubigan. I-install na muna natin to, tapos pina-testing lang para kahit wala tayo mga ka-agri, kaya niya nang i-install yung gawiron. Yan, kasi mayroon pang i-install mga ka-agri dahil aalis nga tayo. Ayan, dahil eto naman inaayos niya. Tapos eto naman yung drip tape niya, binili niya. Ito yung sinasabi ko mga ka-agri sa nakaraang vlog na dapat 20 cm lang. Ayan o, ganyan o. 20 cm lang yung spacing nyo. Huwag kayong gagamit ng 30 cm mga ka-agri sa gulay. Tapos ang kagandahan dito mga ka-agri, double hole na siya. Yan, double hole. Tingnan nyo, nag-aabot-abot na yung basa niya. Doon tayo sa medyo tuyo para makita nyo yung maganda yung kanya. Ayan o, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko, pagka 20 cm nag-aabot-abot agad yung basa niya. Ayan o, basa na rito. Hindi katulad sa 30 cm, pag andito nahihirapan na mag-abot yung basa. Lalo na kapag ka yung nilatagan nyo, yung karurotor pa lang tapos nilatagan nyo na. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda mga ka-agri yung yung tulo ng saka malakas talaga yung pressure nya. Ang haba nito nasa 60 meters. Ang haba nito mula dito sa malikot. Mula dyan sa may valve bypass connector hanggang dun sa dulo na yan 60 cm. Tapos ang nalatagan ng 1,000 meters, hindi natin alam, baka mamaya sobra o kulang kasi eto naman siya
Ang nalatagan niya ay bali 7 line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung kalahati doon. Yung iba doon 30 cm kasi meron nga siyang na-order diyan. Ayan oh. May na-order siya na 30 cm yung distance ng pitch o yung butas. Ayan oh. Pero hindi ko nire-recommenda yun mga ka-agri kasi nga baka magagaya siya doon sa atin na hindi nag-aabot-abot yung basa. Ayan. Mas nire-recommenda ko mga ka-agri kahit na doon sa nakarang video na 20 cm talaga yung ganito, yung butas niya. Ayan oh, tingnan nyo kaganda oh. Tapos eto, ilalapit nyo lang siyang ganyan. Siguro nasa isang tangka lang, isang ruler kanyo na. O 12 inches. Para nasa ganun mga ka-agri, pag dito yung tanim na sili o kung ano man yan, andito naman sa kabila yung tanim, medyo malayo na siya. Pero ang kagandahan yan, basa yung gitna niya. Mababasa itong buo na to hanggang dito. Andito yung tanim, mababasa na yan lahat yan. Kumbaga maraming pagkukuhanan ng tubig yung kahit takpan natin ng plastic yan, maraming pagkukuhanan ng tubig yung ugat ng halaman. Yan. Kaganda oh, tingnan nyo mga ka-agri. Inilalapit nilang ganyan, inaayos na nila para pag tinakpan ng plastic, maayos na, tapos alisin na rin. May clip pa kasi yan mga ka-agri. Sobrang lakas ng pressure, talagang may tagas. Tumatagas pa rin dito. Sobrang lakas ng pressure nito mga ka-agri. Sobrang ganda ng water source niya, yung tubig niya. Saka makikita nyo naman oh. Pero kung dadagdagan ng mga 4 pa din, tama lang. Hindi po, pag dinagdagan niya pa ng mga 4 pa yan, sasabog pa rin po yan kasi malakas yung binibigay na tubig eh. Ayun oh, sobrang lakas po ng binibigay na tubig. Dapat po yan mga magdagdag pa po siya mga 10 po na ganito. 10 drip line pa. Eto, para maisara to. Ganito halimbawa mga ka-agri. Eto, hindi niya po pwedeng isara to. Kaya nga sabi ko mga ka-agri, kailangan may ganyan kayo pagka magte-testing kayo. Kung maaari mga ka-agri, pag nag-testing kayo, halimbawa nalatagan na lahat yan, buksan nyo lahat ng valve, lahat ng ganyan. Kung may ganyan na, kung mayroong line na ganyan, buksan nyo muna lahat ng valve, hayaan nyo muna mahina. Tapos kung talagang kaya ng pressure, saka kayo magsara kayo ng magsarang ganyan, hanggang sa kaya na, yung kaya lang ng main line ninyo. Huwag nyo isasara yung kalahati, buksan nyo muna lahat. Ayan, eto, oh, ganyan lang muna yan. Tingnan nyo kung gaano kalakas oh. Pag nalagyan na ng ganyan yan mga ka-agri, pag eto nalagyan na ng line na ganyan, dapat yan mga magdadagdag pa siya ng 1, 2, 3, 4, mga 4 o 5 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung 9 na yon dapat malagyan niya pa ng pag nalagyan na ng ganyan, yan. Okay na yon, kayang-kaya niya ng supplyan yan. Para hindi sumabog tong main line natin, ito. Sasabog kasi yan mga ka-agri kapag sobrang lakas ng pressure, alam nyo naman. Baka may nag-iisip mga ka-agri na hindi sasabog yan kasi ang magdadala na lang dyan, ito baka sabihin nyo kahit isara yan, lalakas to. Hindi mga ka-agri, hindi yan lalakas kasi meron niyang salaan. Ganyan na lang talaga yan, ganyan lang talaga siya. Yan. Yung agos na yan, ganyan na lang yan, kahit na ilakas pa natin, kahit isara pa natin yon, yung mga yan. Yan, yung mga yan, hindi na lalakas yan, ganyan lang talaga yan. Kaya ang mangyayari dyan, dahil hindi siya lumalakas, sasabog to. Sobrang tigas oh. Kaya hindi natin pwedeng isara yan. Mukhang okay din yung ito. 30 cm. Kaya lang hindi nga mag-aabot yan. Ay, tignan mo, nanabla pa yan. Ito mga ka-agri yung 30 cm. May nagkinarga kami rito. Papakita ko sa inyo. Oh. Kuwan na yan. Nasa 20 minutes nang magkukan yan. Tumaandar. Nasa 20 na po siguro. Oh, may 20 minutes na. Pero hindi pa rin nag-aabot. Double hole pa yan. Oh. Sa akin yung single hole lang nga dati. Tapos hinapan ng pressure. Di lalong hindi na nag-aabot. Oh. Paano mga ka-agri kapag halimbawa yung tanim nyo nataon dito? Dahil hindi naman natin nakikita yung nakatakip yung plastic dyan. Magbubutas tayo ng plastic ngayon. Nataon dito. Di wala na. Hindi na siya maabutan mga ka-agri ng tubig. Kaya ito,
kung ganito yung gagamitin nyo, itong isa na to, ilapit nyo rito. Dito naman siya, ganyan. Tapos yung butas na yan, ito, dito naman siya nakatapat. Yan. Para nasa ganun, matutubigan niya dito naman. Para magkuhan. Kaya lang, mas maaksaya nga mga ka-agri. Magdadagdag na lang kayo ng konting presyo. Dito na lang kayo sa 20 cm. Nag-aabot-abot pa lahat. Ayun o. Ayun pala. Ito 30 cm din to mga ka-agri, ano? 30 cm din kasi isang dangkal na mahigit siya. Ayun, umabot na lang yan kasi umagos siya, pero tingnan nyo yan, oh. Hindi siya umabot. Hindi katulad dito sa 20 cm. Ayun, oh. Oh. Talagang basa. Abot yung Opo, abot siya. basa. Yung basa niya. Maganda rin yung magiging kwan. 24 minutes na. Oh, 24 minutes mga ka-agri na umaandar, ganyan na. Basang-basa na siya, oh. Kitang-kita nyo naman. Tapos nakasara pa 'yon, ay nakabukas pa 'yon. Pag sinara niya 'yun mga ka-agri, tapos nagdagdag siya ng kwan doon. Siguro kalahating oras, tubig-tubig na 'to. Kaya niya magpatubig ng kalahating oras dito. Ang sukat nito, Kuya Mel, ilan? 4,000 square meter to mga ka-agri. 1,000 meters kung yun yung nakuha nyo, kailangan nyo ng 5 hanggang 6 na rolyo na ganyan. Tignan nyo. Tingin ko kwan, isang oras. Isang oras. Lahat-lahat na to. Ay, isang oras, mas gusto mo isang oras. O yun. Nasa atin naman yun mga ka-agri kung ano yung gusto natin na kung gaano yung gusto nating basa ng moisture ng lupa. Tayong mga farmer yung masusunod, hindi yung kwan. Kung ano yung gusto natin. Di mo ba? Ayan, halimbawa mga ka-agri, ito, pinatubigan nyo ng isang oras yan hanggang doon. Hanggang doon sa 2,000 square meter kasi 4,000 to eh. Pinatubigan nyo isang oras yung dyan sa 2,000 square meter. Bago nyo patubigan yon, baka nakasara yon mga ka-agri. Wag muna kayo magsasara dito. Ang gagawin nyo, magbukas muna kayo doon sa next na papatubigan nyo bago nyo siya isara. Kasi umaandar siya mga ka-agri, baka nagsasara na kayo. Sasabog yan, sasabog yung mainline. Dapat buksan nyo muna yung susunod na patutubigan nyo, saka pa lang kayo magsara dito. Ganon. Ganon po yung kuan. Isipin nyo mga ka-agri, kapag itong 4,000 square meter na to, tapos medyo pataas pa, ang hirap. Kung halimbawa patutubigan nyo ng flooding, yung tutubigan nyo lang na ganyan, kuan po yan mga ka-agri. Ito siguro patutubigan nyo to mga kalahating araw, o estimated na lang dito mga 4 na oras, baka mahirapan pa siyang patubigan to. Pero sa 4 na oras, sabihin na lang natin mga ka-agri, patutubigan nyo to, tapos ang hassle lang nun, dahil nasa taas yung tanim, magsasaboy-saboy ka pa. Kailangan nandito ka nakabantay, ganyan. Halimbawa, nag-flooding ka, ito yung tubig andito, magsasaboy-saboy ka pang ganyan. Kumbaga babasain mo talaga yung puno niya, lalo na kapag ka-abono mga ka-agri. Babasain mo talaga yung puno niyan. So yun ang kaibahan, yun ang kaginhawahan ng drip tape. Kasi hindi mo na kailangan, andun ka na lang sa mainline, kumbaga oras na lang ang binabantayan mo. O gusto mo ng kalahating oras, ay isang oras, kuan mo, ang gawin mo lang doon, set mo yung oras mo. Umuwi ka, kumain ka, magpakain ka ng baboy o kung ano. O pagbalik mo isang oras, o ibukas mo doon, tapos patayin mo. Umuwi ka, nagpapatubig dito. Hindi na kailangan yung andito ka nagbabantay na baka yung tubig umapaw-apaw, ganon mga ka-agri, hindi na ganon. Ito yung kagandahan dito. Yan. Natutuwa naman yung ininstalan natin mga ka-agri, oh. Dahil maganda yung ginalabasan. Hindi sayang yung pera niya na ginamit dito. Tapos ang kagandahan pa rito, isang advantage ng naka-drip tape mga ka-agri. Ito talaga, yung pag-abono. Kasi alam natin, itong 4,000 na to mga ka-agri. Kung mag-uupa ka rito ng 3 tao na mag-abono, masakit na likod ng mga yon, maghapon nila yan. Baka hindi pa nila kayanin. Sa pagdidilig, yung mano-mano mga ka-agri. So,
yung ibabayad mo doon sa 3 taon na yun, baka sabihin natin na 400 o 500 na ang upahan ngayon o 300, sabihin na lang natin na 350 yung abono. Kung 3 tao, may hirapan nga sila halos dyan, so 350 times 3, bali 1,050. Samantalang kung ikaw na lang, sarili mo na mag-aabono, andun ka lang nakahiga doon sa kubo, naghahalo-halo ka na lang doon ng abono, tapos kung saan ang nag-aabono, ganun. Yun ang kagandahan. So, maganda mga ka-agri yung kinalabasan. So sila na magtutuloy dito mga ka-agri. Ayan, paplastikan na lang siguro nila mamayang hapon. Ayan, tatakpan na ng plastic yan sa kabubutasan. Magtatanim na kasi malaki na yung punla niya mga ka-agri. Nakita ko nung kwan. Sabi ko iapuran na dahil malaki na yung punla niya. Tanimin na. Opo, tanimin na. Ito po yung tatay ni Kuya Mel. Kayo po, sa tingin nyo, mas okay naman? Okay na? Pero las maganda kung tag-araw. Kung tag-araw, hindi tutubo ng damo yan. Opo, hindi po talaga tutubuan ng damo yung pagitan na yan. Sinabi niya, tama naman po yun. Talagang hindi tutubo yung damo dyan. Kasi buong plastic po yan, tatakpan po ng buong plastic yan. Ang matitira lang po dyan, ay itong lakaran, itong gitna na to. Kung tag-araw po yan, hindi po yan dadamuhin. Ang problema naman sa tag-araw, kailangan mong mamili ng crop kasi sa tag-araw, mababa yung presyo ng gulay pag tag-araw. Pero mamimili ka ng crop kasi meron namang kahit tag-araw, mahal yung gulay. Katulad ng may mga tapat lang din sa presyo. presyo ng ano ng Pag may gulay. pagka po may mas maraming nagtanim, pag maraming supply, mas mura yung presyo. Ganun lang po yun. Ano, papatay mo na Kuya Mel? 1 oras. 1 oras daw, tetestingin niya daw na 1 oras. Pero palagay ko, yung kalahating oras lang yun. Okay na eh. Pagka maliliit pa yung tanim mo, okay na yung kalahating oras. Pero pag malalaki na, mas matagal na. Kasi mas marami na yung ugat nun eh. Pero pagka maliliit pang ganyan, yung mabasa lang yung ugat para lang mabuhay siyang ganyan, para hindi siya nadadampingan, hindi siya bulukin yung ugat. Pero maganda yung naging setup. Sa tingin ko kaya yung kalahati. Kalahati talaga yan. Tingnan mo naman yung lakas ang layo ng turret. Sige, bala ko doon, gagawin ko na ng gano'n. Sa main. Para ito laging bukas na. Hindi ko na bubukas to. Paano yun? Hindi. Lalagyan ko na ng kon nun, yung Bulb. bulb dito. Maglalagay ka na lang netitres na valve. Parang hindi ko nagagawin. Pero habang lumalaki yung valve, mga ka-agri, mas nagmamahal siya. Yung valve na bibili niyan, na titres, siguro nasa 300 plus ganyan. Hindi na ako bukas ng bukas diyan. Hindi ka na bukas ng bukas. Para yon, na lang. Isang valve na lang doon, isang pihit mo na lang doon. Oo nga, tama yon mga ka-agri. Kasi matatansya na yan eh. Natansya na niya kaagad. Pakita natin yung kanya mga ka-agri kung gaano kaganda yung water source niya. Kanya, deep well. Ayun lakas oh. Baka mapanood to ni Don Silva. Oo nga, Ni Sir Don Silva kasi ito yung ni-repair ko sa iyo, sir. medyo wala siyang available na 20 cm. Maganda doon, maganda sa kanya kasi quality naman yon. Kaya lang wala siyang available mga ka-agri na 20 cm nung nag-order. Pero meron yon, minsan may available talaga siya. Nagkataon lang sa atin na wala. Wala daw siyang stock. Wala siyang stock. Kaya ganon. Pero meron doon. Yung sa kanya mga ka-agri, kay Sir Don Silva sa Facebook. Ayan, magandang mag-order sa kanya kasi quality talaga. Yung mga mga product niya, yung mga binibenta niya, talagang walang depekto. Kaya lang nagkataon nga na wala siyang 20 cm na drip line, kaya hindi tayo siya nakakuha sa kanya. Kaya pasensya ka na sir, hindi kami nakakuha sa mo sa may saan dito sa store. Ayan. Ganda. Pakita natin yung water source. Ayan. Pero maganda rito. Dito muna para hindi na mahaba yung main kuan, baka masira pa yun eh. Ganyan. Tapos dito, doon ka magkagawa ng tea. Gaganon mo na lang doon sa kabila na ganoon. Dito ako magtiti. Tapos doon,
Gagawa ng T, tapos meron na siyang valve na papunta rito. Para isang bukas na lang kasi ang ilalagay na lang dito, ang ilalagay mo na lang dito yung bypass connector na walang switch. Oh. Oh, yun. Meron kasing bypass connector na walang switch. Pero ang presyo ng Kuya Mel, pares lang. Oh. Halos. O di mag-switch ka na lang kasi mag-take up, magkalang ka pa. Hindi na pwedeng switch ko. Kasi kabukas na yun. Oo. Ay, hindi pala. Hindi ah. Gagawin nga pala yun. Oo nga. Eh kung halos pares lang ng presyo, kumana ka na lang ng merong yung may sarahan, yung bypass connector na merong switch. Oo nga pala. Mas mura ng konti yon, pero konti yung diferensya lang din. Ay kumura lang naman yung 100 pieces ilang presyo lang yun, 600. Oh. Mura lang. But 100 na yun ah, sa'yo na yun. Oh, isang daan pa. Ilang linya ba to lahat? 48 eh. Kaya magiging October pa ng kwan. 4. Ibig sabihin 48, 96 na ay sakto na yun, kasya na yun, 600 pesos. Tingnan nyo mga ka-agri, 96 na. sa 4,000 square meter, sobra pa nga siguro to sa 4,000 square meter eh. Kwan na. Yung 100 pieces, kasyang-kasya na rito, sobra pa nga daw ng 4. Kasi ilang linya. Matatansya mo naman kasi yan mga ka-agri kung ilang linya to, di yun lang rin. Alam ba, yung dalawang linya, o di dalawang bypass connector lang din yan. Yung 100 na lang, 600 lang. 600 pesos lang. Oh, yun, napakamura. Mahirap lang magkabit, pero magkabit mo. Pero meron niyan kay Sir Don Silva, mas mahal lang ng konti, pero quality yon, mas quality talaga yon. Mas matibay. Ilalagay ko na lang dito yung kanya, yung link, yung ano tawag dito, yung itsura ng Facebook niya, tapos kanyo na lang siya mga ka-agri. I-message nyo na lang siya, kayo na lang mag-message, tapos kayo na lang mag-usap. Ng dalawa. So ayan, ito pala yung water source niya, papakita natin oh. Sige. May aso kasi, baka bigla tayo sakmalin. Ito oh, tingnan nyo. Dinamo. Kumbaga talagang walang problema. Walang crudo, walang electricity na lang. Oh. Tapos dito nakadugtong yan. Ha? 45 minutes okay na. O tingnan nyo. Patayin ko na. Sige, ikaw discard nyo. Okay lang yan. Oh. 45 minutes mga ka-agri. Yung kalahati 45 minutes, tapos yung kalahati 45 minutes. O 45 minutes plus 45 minutes ay 90 minutes. So isang oras at kalahati niya lang napatutubigan. Ito lahat 4,000 square meter. Tapos andun lang siya, halimbawa naka-install na yan. Andun lang siya, nakahiga lang siya dun sa kubo. O hindi naman, may ginagawa siyang iba. So ayun. Yan, ganyan. Sobrang ganda mga ka-agri, 45 minutes. O tingnan nyo 45 minutes mga ka-agri. Oh. Ito yung detress, 30 cm. Hindi siya nag-abot oh. Ito. Kaya sa mga nagukuhan dyan, hindi ko nire-recommenda yung 30 cm. Kasi hindi talaga nag-aabot mga ka-agri. Halos hindi talaga nag-aabot. O hindi talaga. Hindi halos, talagang hindi talaga. Samantalang yung 20 cm, eto, may 20 cm dito. Pinatay na kasi mga ka-agri. Oh, ayun oh. Basang-basa na siya. Talagang basa yung isang hirela na yan. Oh. Talagang nag-abot-abot siya. Ayun, tataas natin para kitang-kita nyo. Oh. Yan. Para mas mapansin nyo yung basa. Yun ang kagandahan. Tapos ang kunin nyo mga ka-agri, yung double hole, pinakamaganda. Tignan nyo, ito, kaganda. Double hole siya. Okay na. Magka alas 11 naman na, uwi na rin ako niyan. Okay na, hatid na kita. Hindi na, dyan na, maglalakad na ako sa baba. I-vlog ko lang to si Kemar. I-vlog natin to si Kemar oh. Asan ba yung daanan mo dyan? Baka mamaya bigla mo akong parilin eh. Bakit to eh. Ha? Oh, sige, magkuha na lang, maglalakad na lang ako sa baba. Kayo nang bahala dyan. Hatid ko na lang yung kapamod na. Di na. Kuan lang yung basta kayo ng kaya nyo na yun. Oo. Hatid ko ah. Oo, tumawag ka na lang pagka kuan, baka alis na kasi ko eh. Ay, yung clip mo yung kamo pala.
Ay, hindi, gagamitin mo yun, di ba? Hiramin ko muna. Sige. Kuha mo na lang. Hiramin niya daw yung puncher natin. Bablog ko nga to. Ayan mga ka-agri, ang napakasipag na si Kemar. Tingnan nyo yung kwan nyo. Kaganda mga ka-agri ng kwan nyo. Ng, ano tawag dito, ng sitaw. Oh. Walang problema pa sa damo na yan kasi ang sitaw naman umaakyat doon sa taas. Pag umakyat naman dito sa taas yan, ayun katulad nyo. Oh, wala nang problema yung damo. Saka, pwede tingnan nyo, inisprehan niya ng pandamo. Ito na lang, ito, ayan o, tingnan nyo. Hindi ko kasi makuan eh. Pupunta nga ako doon sa gitna. Ayun na, ang ginagawa niya mga ka-agri, iniikot niya yung, ayun o, nasa taas na kasi. Para mas bumaba yung, kuan, ano tawag dito kay Mar? Mas bumaba yung bagging para hindi mapuno ka agad doon sa taas kasi yung sitaw pag napuno na sa taas parang nagmamaliw ba? Ano tawag dito? Nangungulag. Oo, parang nangungulag pag nasa taas na siya. Kaya ang ginagawa ni Kuya Mar, tingnan mo yung discard niya mga ka-agri. Oh. Binabali niya dito lang. Oh. So, magsasanga ulit yan papunta rito. Tapos ang kagandahan yan, hindi siya kaagad dumarating dito sa taas. Tapos yung dito, magbubulaklak na yan. Magbubunga na kaagad yan. Dito makikita nyo, nakasabit-sabit na siya. Madamo lang yan sa ngayon mga ka-agri. Pero eto naman, pwede naman pagka-kuan na yan, pagka hindi na siya busy sa ganyan. Ayun, pinagdadamuhan ko. No, may nagdadamo ba doon? Dinamuhan na. Dinamon na. Ayan, pwede namang padamuhan yan. Ayun, oh, dito. Kahit gapasin lang yan mga ka-agri. Maputol lang, hindi naman importante yung kuan eh. Yung talagang malinis na malinis pag sitaw. Kasi hindi niya kayang tabunan yung sitaw. Talagang yung sitaw ang tatabon sa kanya. Pakita natin lahat mga ka-agri. Yung diskarte pala. Papakita ko importanteng diskarte oh. Malupit na diskarte naman ni Kemar dito sa pagsisitaw niya. Dito medyo mahina yung sitaw diyan sa may lugar na yan mga ka-agri kasi nga nalililiman na yun oh. Mayroong puno diyan kaya medyo kanya. Pero sa gawin nila mga ka-agri, tingnan niyo kaganda oh. Ang variety nito mga ka-agri, makisig ng ano yan? East West oh. Makisig ng East West mga ka-agri itong variety niya. Hindi nila mabitawan tong variety na to mga ka-agri kasi maraming mamunga. Saka hindi naman siya mag-green kaya lang yellow green siya. Pero hindi naman siya masyadong maputi. Ayun, tingnan niyo mga ka-agri, kaganda. Inisprehan niya na lang ng glufosinate yung gitna ano. Kaya walang damo. Ito pinapadamuhan. Tingnan natin yung pinadamuhan niya namin. Pinadamuhan niya daw siya rito mga ka-agri. Silulit ko na lang yung vlog ko. Ayan oh. Maganda na pinadamuhan niya. Ito mga ka-agri oh, pinadamuhan niya na. Pinasakate. Kasi mga ka-agri ito, kinakain pa ng panyan, kinakain pa ng halaga rito. May mga kalabaw dito, may mga baka, may mga kambing. So kinukuha niya pa, pinapagapas at napapakinabangan. Basta hindi siya nag-spray dito mga ka-agri. Pag nag-spray naman siya, sinasabi niya naman, tapos papalipas ka lang ng 3 araw, pwede mo nang kunin yan. Ayan, tingnan nyo kaganda mga ka-agri ng pinagapas niya, ganyan oh. Paganda na nasitaw oh, mga ka-agri. Diyan pinagapas, pero ito, tingnan nyo malinis na rito. Oh. Maganda mga ka-agri, may natira panda mo. Pero maganda na siya, maganda na siyang tingnan. Ano nakabalag dito dati, Kuya Mar? Ano yung nakabalag dito dati? Kamatis. Pinanggalingan to mga ka-agri ng kamatis. Kaya may balag na ganyan. Ito, kumbaga ito na lang yung kinabit niya. Ito na lang. Dati kasi may kamatis na kaya may balag ng ganito. Ang ginawa niya na lang, nag-spray siya ng pandamo. Tapos pinararuhan dyan. Tapos dito, araro ng kalabaw. Ararong kalabaw ba to? Yung cultivator nyo.
Oh, may cultivator nga pala sila mga ka-agri. May cultivator sila na pumapasok dito sa balag para ayun, inararuhan nila dyan, tapos inararuhan dito. Ayan, okay na. Pwede na ulit taniman kahit may pinanggalingan ng kamatis. Ganda, maganda yung setup dito mga ka-agri. Ayun na, mga sampalok yan. Mga sampalok na matatamis. Yung wala talagang asim. Yung binibenta na matamis na sampalok. Medyo nasulit ko ngayon mga ka-agri yung vlog kasi 35 minutes na. So ayun lang mga ka-agri. Ganda. Ang ganda yung naging setup natin ngayong araw na to. Tingnan natin kung may susunod na vlog pa ako mga ka-agri na basta may nakita naman akong gulayan. Ipapakita ko sa inyo mga ka-agri yung mga diskarte. Ito hindi sa atin to kay Kuya Marto. One lang din siya rito, ano tawag dito, porsyentuhan. Kumbaga, yung kita dito, kadalasan ganyan yan sa amin, yung may-ari, magpapatanim siya. Ngayon, yung gastos aalisin, tapos yung kita hati sila ng financer o yung kwan. Tanghali na, alas 11 na, tara na. Tara na, ayun nabali niya na to. Ang kagandahan dyan, hindi nga pupunta ka agad doon sa taas. So, sige, uwi na rin siguro ako. Maglalakad na lang ako dyan. Kasi doon yung sa amin, sa may likod ng puno na yan. Ito yung installan natin, umuwi na yung may-ari. Basang-basa yan mga ka-agri. Makita nyo yung basa niya. Paplastikan nila mamayang hapon. Eto, hindi ko naman to nirekomenda kasi 30 cm to. Double hole siya, kaya lang 30 cm talaga siya. Malayo. Malayo masyado yung kanya. Nasa kanya kung gusto niyang ilagay. Kasi kwan naman siya na yung magdidesisyon dyan, hindi na ako. Mga diskarte niya na yan. Pero sinabi ko, kung ako yon, hindi ko yon gagamitin. Hayaan ko na lang doon yon. Kung hindi naman, gagamitin ko yon sa ibang tanim. Gagamitin ko yon sa mga hindi ko pa plastikan. Halimbawa, hindi ko na pa plastikan to. Yan, kung hindi sa sitaw, yan, hindi pa plastikan. Ilalagay ko yon. Tapos, doon ko itatanim yon sa mismong tapat niya. Sa tapat ng nagdi-drip na yon, doon ko itatanim yon. Ito yung punla niya ni Kamel. Ito yung itatanim doon sa may balag na sa may dinidrip na ginagawa natin ang drip na yan. Ito itatanim niya diyon. Oh. Ito yung tingnan muna natin silong, baka mamaya may ahas. Baka mamaya bigla tayong tuklawin ng ahas dito. Ito yung pula niya, maika. Yung lalaki na. Tingnan yung lalaki na. Kaya kako sa kanya, 1 week lang. Nung nagpunta ako rito, 1 week lang kako, tanimin na talaga yan. Saka sabi ko, wag niyang padidilawin. Kasi pag madilaw, mahirap magpabulas. Ito naman yung kanyang red dot. Lanta na yung gilid, hindi na diligan. Lanta na. Ito naman yung kanyang red dot. Bali, 100 tray ito lahat mga ka-agri. Mahigit. Uwi na tayo mga ka-agri. Maraming salamat nga pala sa mga nanood mga ka-agri. At sumubaybay dito sa vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa mga viewers, sa subscriber na medyo matagal kasi kung hindi nag-open o hindi nag-upload ulit. Pero mag-comment lang kayo mga ka-agri. So yun, maraming salamat mga ka-agri.